Ang ating pong topic po ngayon ay pinamagatan po natin itong matatag na katayuan sa lahat ng pagkakataon. Ayon po sa sinasabi po ng Hebrews chapter 12, verse 25 up to 29. Hebrews chapter 12, verse 25 up to 29. Gusto ko pong basahin po ito sa inyo. Bakit we need to be strong in this life? Did you find it? Chapter 12, verse 25. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. Verse 26, when God spoke from Mount Sinai, his voice shook the earth. But now, he makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. This means that all of creation will be shaken and removed, so that only unshakable things will remain. 28. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. For our God is devouring fire. God will be the one to bless His words. Saglit po tayong manalangin. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Thank you for the lives of these people whom you brought in this place. I believe, God, that every one of them will be blessed today, especially the first-timer. Lord, uwi po sila na ikaw ang Diyos nilang pinaghari sa kanila po mga buhay. Thank you, Lord. I promise your name alone will be exalted and be glorified. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay. Alam niyo ba na ang buhay ng tao ay dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Sino po dito nakaranas po ng pagsubok sa buhay? Yan, lahat yata. Yung iba walang pagsubok. Alam niyo, all of us, we are passing to different tests of life. Nagsisimula po yan sa bata. Ang mga bata na bagong silang, sila po'y dumaranas na iba't ibang uri ng karamdaman bago natin sila mapalaki. At habang lumalaki, iba't ibang uri ang kanila pong nararanasan na aksidente, minsan nadadapa, minsan sila po ay nahuhulog, nasusugatan, umiiyak po sila. Pero part po yun ng kanila pong growth. Hanggang sa pagdating ng panahon na sila po ay mag-aaral na. For them to grow in their knowledge and their wisdom, kailangan po silang hubugin. Tuturuan po sila sa nursery, then kinder, hanggang sa sila ay mag-grade 1, na iba't iba na ang level ang kanila pong magiging kaalaman. Hanggang sa makatapos ng elementary, hindi dapat sila huminto doon dahil kailangan mapuno ang kanilang utak ng kaalaman para sila po ay makarating ng college matapos nila ang high school. At pagkatapos ng college, saka pa lamang po nila madidetermine kung ano ang kanilang magiging trabaho sa buhay. Nasa trabaho po nila
ay iba't iba rin ang kanila pong pagsubok. Kumbaga, tulad po sa Amerika o kaya sa Canada, pinag-uusapan po nila doon ang tinatawag na Canadian experience. Dumating ka man doon na doktor, dumating ka man doon na inhinyero, anuman ang inyo natapos sa bansang Pilipinas, pagdating mo sa kanilang bansa, you cannot use right away your professions. Kundi, their goals sa mga bagong dating doon is to have a Canadian experience. Kaya karamihan po na dumating po doon ay nagsisimula po sila na pag-janitor, caregiver, sa restaurant, kung ano man yun. Hanggang sa sila ay magkaroon ng Canadian experience, then mali-level up ang kanila pong mga trabaho. Hanggang sa kung sila determinado pa rin na magamit nila kanilang profession dito sa Pilipinas, kailangan po nila'y mag-aral pa rin doon. At lahat ng yon, ang tawag po doon ay pagsubok. Sabi natin pagsubok. Now, meron naman tinatawag na pagsubok sa buhay na ikaw ay makakaranas ng problema. Na mga problemang ito'y sometimes ikaw ay iiyak. Dumarating din yung time na para bagang hindi mo kayang harapin yung problema na yun. Yun na yung time na kapag ang problema hindi mo kaya, lagi mong sabihin ngayon na mayroon Diyos na pwedeng tumulong sa'yo para malutas ang iyong problema. Ang problema ay normal, sabi natin normal. Ang taong walang problema ay abnormal. Tanungin mo yung katabi mo, normal ka ba? Anong sagot? Ang sagot dapat yan, oo naman, ikaw naman. Ayan. Ngunit alam nyo ba na kapag isang tao ay tinanong mo ng normal ka ba, alam nyo ba na yung tanong na yun ay pagsubok ka agad? Kung paano mag-response yung normal na tao? Ang response niya ay pwedeng pagalit. Oo naman, ano ka ba? Ang pagtatanong na magandang tanong na yon, ikaw ba'y normal? Doon mo makikita ang maturity ng tao kung paano siya sumagot. Na ang sagot niya dapat ay, siyempre naman. O kaya ay, ano ka ba? O kaya ay, ikaw, tanongin kaya kita, normal ka ba? Alam niyo, it's not an offending kind of question. Kaya ka tinanong ng ganon, it is because may nakikita sa'yo na abnormalities. The way you talk, the way you walk, the way you act, may abnormalities. Kaya minsan tatanungin, okay ka ba? Oo naman. Yan. So, those are a test question kung bakit kailangan mong marlampasan ang mga ganong bagay. Dahil may mga pride ang tao. Ang tao pong ma-pride, ayaw niyang siya pinupuna. Ang taong ma-pride, ang feelings niya ay alam niya lahat. Pero tanungin ko po kayo, sino po dito talaga, honestly, ang meron pong pride? Lahat! Ano ka? Lahat ay may pride. Tama, pero iba't iba po ang level ng pride. Iba't iba po ang level ng kanila pong pride. Pero ngayon, tingnan natin. Ang kausap ko ngayon dito ay mga tagalangit. Okay. Now, paano kayo naging tagalangit? Ang nakalagay sa Biblia, mula nung na-born again ka, you are no longer earthly citizen, but you became an heavenly citizen. Ephesians chapter 2, verse 19. Ikaw ay hindi na raw po tagalupa, hindi ka na tagalupa, tagalangit ka. Ba't ako nandito sa lupa? Ang tawag ko doon, ikaw ay foreigner dito.
Foreigner ka dito. Dayuhan ka. Bakit? Kaya nga ang heavenly citizen ka na nga eh. Nandito ka sa mundo. O di kay foreigner. Bilang foreigner, ang sabi ng Biblia, huwag ka raw aayon sa takbo ng mundong ito. So ano ang dapat mong gawin? Kung ano ang karakter ng iyong Diyos doon sa langit na siyang nananaan sa buhay mo, ang siyang maging karakter mo para makita ng mga taong nasa mundo na may Diyos pala dahil nakikita ang Diyos sa buhay mo. Now, bilang mga foreigner, dito ka susubukin how you will remain strong on your citizenship. Yan. Alam niyo ba na kapag ang isang Pilipino ay pumunta ng Amerika at gusto niya maging citizen po ng Amerika, siya po ay manunumpa. At alam niyo ang kanyang panunumpa, itatakwil niya ang kanyang bansa. Ganun ho katindi. Itatakwil ang Pilipinas. Bakit? Magpapalit sila ng citizenship. Kaya pati ari-arian niyo po dito sa Pilipinas, yun po'y idideklara ninyo na wala na. Bakit? American citizen ka na. O no? Magpaplano pa ba kayo maging citizen ng Amerika? Alam nyo, mas mayaman, darating ang panahon, mas mayaman ang Pilipinas kaysa Amerika. Sigurado po yun. Maniwala kayo. Bakit? Basta, huwag niyo pong nanasahin na kayo po'y mag-migrate sa Amerika. Huwag niyo pong nanasahin na mag-migrate po kung gusto niyo mag-migrate sa ibang bansa. Basta, umasa ho kayo. Malulutas lahat ang sitwasyon ng Pilipinas. Maniwala ho kayo. Bakit, Bishop Art? Basta na lang. May mangyayari. Tama ba? Okay, now, balikan po natin ang ating pong katatayon ngayon. Sabi niya, matatag na katatayuan sa lahat ng pagkakataon. Ito yun eh. Sabi nga niya, kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Ito na, nung tayo po hindi pa born again, ang ating pong kaharian sa mundong ito, we belong to the kingdom of darkness. Ano yung kingdom of darkness, Bishop Art? Sabi ng Biblia, si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito. He is the God of this world. Sabi ng Colossians chapter 2 or chapter 1, verse 12 to 13, we are no longer belong to the kingdom of darkness and we translated now into the kingdom of His dear Son. Hindi na raw po tayo kabilang sa kaharian ng kadiliman. Inilipat na tayo sa kaharian ng kaliwanagan. And who is the King of light? Jesus is the King of light. Ang sabi ng binasa natin ngayon, inalis na niya tayo doon. Magpasalamat na raw tayo dahil tayo po'y kabilang na sa kahariang hindi nayayanig. Mula nung kayo po'y na-born again, by the way, sa lahat ng mga first-timer, diniclare na ng Diyos sa Biblia, pag ang tao po'y hindi po na-born again, hindi sila papasok sa harian ng langit. Pag na-born again ka, nakipagrelasyon ka sa may-ari ng kaharian ng langit, ikaw ay nagpalit na ng iyong citizenship mula sa worldly citizen into heavenly citizenship. And who is your king? Si Jesus ang naging hari mo. Now, we now belong to that kingdom na ang tawag sa kingdom na yon ay unshakable. Ulit. Tingnan nyo ngayon ang kingdom ng Saudi Arabia. Feelings nila, sobra po silang
matatag na bansa. Inaapi ang mga Pinoy, pati ng mga dayuhan na nagtatrabaho sa kanila. What's going on now? Dumaranas sila ng napakarami pong recession. Pinauwi ang napakaraming Pilipino, more than 10,000 Filipino o OFWs, umuwi na sila dahil hindi na nila mapasahod. Ang kingdom ng Yemen na wipe out. Ang kingdom ng Iraq humina. Nanghina ang maraming kingdom. Why? Ang Greece bumagsak. Spain bumagsak. What I want to say right now is, lahat ng kaharian sa mundo are shakeable. Shakeable. Why? Because it has been ruled by a limited mind. Anong ibig kong sabihin? Lahat ng hari, limitado ang utak. Lahat ng tao, limitado ang utak. Maski ni Satanas, lalong walang utak. But praise God, nung pinag-aralan ko ang Biblia, there is only one kingdom that will remain strong and unshakable, and that is the kingdom of our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Now we belong to this kingdom. Ang matindi pa nito, nandito pa lamang tayo sa mundo, tayo po'y kabilang na sa Kanya. Ang pangako niya, lahat ng tao na sumasampalataya sa Kanya, na born again, ang pangako ng Diyos, sa langit ang punta. Kaya walang katalo-talo, walang kalugihan sa tao na sa Diyos umaasa at nakaroon ng relasyon sa Kanya. Can I see the hands of those people that they belong to the unshakable kingdom? Ang Lord na nagsabi, mawawala daw yung langit at ang lupa. Pero ang salita ng Diyos, hindi mawawala. Mawawala daw po lahat ng kaharian. Pero ang kaharian lamang ng Diyos, ang manatili magpakailan-kailanman. Say hallelujah! Kaya sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Sambahin mo ang iyong hari. Sambahin mo si Jesus. May paggalang at may pagkatakot sa Kanya, sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na nakatutupok. Kapag hindi mo pinaglingkuran, sinamba ang Panginoon Jesucristo, ang buhay mo ay kawawa. Bakit? Dahil ang Biblia na rin na nagsabi, ang mundong ito'y gugunawin niya sa pamamagitan ng apoy. 2 Peter chapter 3, verse 3 up to 7. Gugunawin niya ang mundong ito. Kaya, ano man ang nangyayari sa ating paligid, huwag kayong mag-alala. Basta't, ang tao na naka-Jesucristo, secure, panatag ang kanyang buhay. Kaya, masasabi na ang pagdurusa at mga problema at hinanakit ay laganap sa lahat ng dako ng mundo. Lahat, nakaranas po yan eh. Maraming pangyayari sa buhay ay dala ng trahedya, kalamidad, problemang pampamilya, at pagkasira ng sarili ang nagre-resulta sa minsan nagtatampo sa Diyos, panunungayaw, at pag-alis ng pananampalataya. Ano man ang problema meron ka, huwag mong idamay ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya mo, ang siyang puhunan mo para magtagumpay ka sa lahat ng pagsubok na mararanasan mo. Kaya, ang mga taong hindi si Kristo ang matibay na sandigan ay madaling guluhin
ng gawa ng kaaway. Yan naman ang gusto ni Satanas eh. Hawakan niyang lahat ng tao at dalhin niya sa impyerno. Nabanggit ko sa inyo noong nakarampung linggo. Gusto ni Satanas na hawakan niya at lagyan ng singsing sa ilong ang tao para hilain niya na katulad ng kalabaw. Bakit napapasunod ng tao ang malaking kalabaw? Dahil tinalian po siya sa ilong. Masakit po yun sa ilong. Talian mo ang kalabaw sa leeg, hindi mo yan mapapasunod. May kausap ba ako? Yan ang gusto ni Satanas. Gusto niyang pasunurin ang lahat ng tao sa kanya. Punuin niya ng bisyo, sugal, alak, sigarilyo, droga, na alam natin ngayon, diniklara ang gera sa droga. Nang daming tayo nawawasak ang buhay dahil po dito. Mga minamahal, lahat ng bisyo hindi sa Diyos galing, kundi galing kay Satanas na gusto niyang lupigin ang tao sa kasalanan para ito may bagsak niya at sa impyerno ang kanilang punta kasama siya. Magpasalamat po tayo sapagkat may 2,000 taong na ang nakakaraan. Si Jesus Christ na matay sa krus ng Kalbaryo, nadanak ang kanyang sariwang dugo para tubusin niya ang taong makasalanan sa kuko ng demonyo at maalis sa kanyang kaharian ng demonyo at mailipas sa kaharian niya mismo. Kaya mula nung kayo tumanggap kay Jesus, nawala kayo sa kamay ng demonyo. Nasa kamay ka na ngayon ng Diyos. Kaya't wag na wag mong babalikan ang dati mong buhay. May kausap ako? Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, tanda mo nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya pawang bago na. Noong pong Thursday, inimbitahan po ako ng mga pulis dito po sa city headquarters. Kasama ko po si Konsehal Oliver at si Konsehal Armando Lazarte. At kaya kami inimbitahan doon para pag-usapan kung anong dapat gawin sa napakarami ngayon pong mga taong drug user, drug pusher, na nangagsisisuko. Napag-alaman ko na sa oras din yun, mayroon pong 2,214 na mga drug user ang sumuko. Tanong, which is tinanong nila doon, anong gagawin natin? Mayroon bang programa ang gobyerno para ang mga nangagsisukong ito ay dire-diretsong wag nang bumalik sa kanilang pagiging drogista at pagiging pusher? Ang sabi po ng mga taong naroon, ang totoo, wala pa. Walang programa. Sumuko. After na mailistang kanilang mga pangalan, what's the next? Mga minamahal, ang ating pong church ay may ginagawa pong programa para sa kanila. Pinag-usapan na po namin ito na ang lahat ng mga tao pong yon, with the cooperation ng ating pong syudad, ng ating pong mayor at ng mga barangay captain, ang bilang isang church, ang JA1, ay concerned
sa napakaraming mga tao, masama at mabuting tao, ang kailangan po nila'y makakilala sa Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng tayo nagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan niya ay kamatayan. Alam natin lahat may mamamatay sila at impyerno ang tinutukoy po doon. Kaya ang church natin gumagawa ngayon ng programa kung paano natin sila ma-reach out sa pamagitan ng counseling at kailangan i-inject ang Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos sa kanilang buhay sapagkat walang taong pwedeng magbago ng kanyang buhay sa kanyang sariling lakas kundi kailangan niya ang Diyos dahil ang tunay na pagbabago ay sa Diyos lamang manggagaling. Yun nang walang bisyo, kailangan pa rin magbago. May kusa pa ako sa... Yun nga walang bisyo, kailangan pa rin magbago. Eh bakit magbabago, Bishop Art? Walang relasyon sa Diyos. Yung walang bisyo, pero walang relasyon sa Diyos, ang tawag pa rin sa kanya ay makasalanan. How much more ang isang tao na may bisyo, di lalong lubog sa kasalanan. Anong programa natin para sa kanila? Kailangan po natin silang abutin. Magsasakripisyo po tayo para sila po ay i-counsel, magkaroon tayo ng counseling sa bawat mga barabarangay nila. Pangalawa, i-anyayaan natin sila na sila po ay umaten sa ating pong programang inilaan sa kanila, yung Divided Bible Seminar. Dahil ako'y naniniwala kung ako mismo na nagbago dahil po sa salita ng Diyos na dating drug user, na dating pusher, that was 35 years ago. Nagbago dahil sa Diyos na buhay. Kung ang Diyos ay nagbago ng buhay ko, yung pagbabagong ginawa niya sa buhay ko, kaya rin niyang gawin ito sa lahat ng uri ng taong makasalanan. Nabanggit ko sa inyo na nakaraang linggo, nung si Jesus ay narito sa lupa, ang mga notorious, ang kanyang inabot. Mga taong makasalanan ang kanyang inabot. Kayang sabi niya, hindi ako pumunta rito para sa mga matutuwid. Ang pinuntahan ko dito sa mundo ay ang mga makasalanan. Gusto ko rin pong maintindihan ninyo itong lahat. Kahabagan natin ang mga makasalanan dahil dati rin po tayong makasalanan. Ang sabi ng James chapter 5 verse 20, ang sino man makapanunumbalik na isang taong makasalanan sa ating Diyos na pawi ang napakaraming kasalanan. Bakit? Yung taong makasalanan na nabago ang buhay, hindi na siya makaka-influensya muli ng mga tao para magkasala. Isa lang tao ang tinutukoy doon. Pero kung maraming tao, hindi lalong maraming mga tao ang hindi na muli magkakasala. That is the program of our church, to reach out these people na sumuko. Of course, gastusan uli. It's all about money again. Pamasahe. Kung pwede nga lahat po noong 2000 na yon, dali natin dito. Ang problema, matapos natin ipangaral ang salita ng Diyos sa kanila, ano naman ang programa ng gobyerno? Sila mabibigyan ba ng mga trabaho po ito? Sila ba mapag-aaral po? Anong monitor na gagawin ng ating pong pamahalaan? Anong monitor na gagawin ng ating pong mga leaders ng barangay? It's really a big challenge in every community, in every city, in every town, in this nation. But I know and I believe, maski na maliliit lamang na bagay ang ating pong gagawin para sa kanila, kapag ang Diyos ang tunay nilang tinanggap, pinaghari si Jesucristo sa kanilang buhay,
Tandaan ninyo, maski walang rehabilitation, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang kikilos sa kanilang buhay at silang lahat ay babaguhin. Kaya, kailangan lamang tulong-tulong tayo. Sa totoo lamang, kaya kayo nandiyan dyan, hindi dahil sa mas matino kayo kaysa sa mga drug addict. Pero ang totoo, pare-pareho tayo na katulad nila dati. Iba nga lamang ang takbo ng buhay ninyo. Ang iba sa inyo is smart na nagkakasala. Ang iba sa inyo disente na nagkakasala. Sabi nga ni Brother Bart noon, nung hindi pa siya nagbabago, nung una sabi niya, siya daw po'y maraming mga illegal. Alam niyo na totoo kay Bukal Blanco eh. Sinasabi niya yon. Sabi niya sa akin, Bishop Art, sa totoo lamang, dati ako maraming illegal, pero ngayon wala akong illegal na hanap buhay. Itinakwil ko na lahat yon. Term pa nga niya noon eh, illegal na marangal. Tawanan kami, illegal na marangal. Pero praise God, ano ang kanyang concern? Ang sabi niya sa akin, Bishop Art, tulong-tulong tayo. Ang pangako ko, lahat ng makasalanan sa lugar ng Batangas, dadaling ko sa JA1. Ayan, nandiyan si Consel Oliver. Ayan, project nilang dalawa yan. Biro niyo yun? Ang sabi ko, ano ka mo? Lahat ng makasalanan, dadalhin mo dito. Aba, hindi ko urungan yan. Ay, bakit? Ay pumunta rito sa Jesucristo, hindi sa matutuwid, kundi para sa mga kasalanan. Bishop Art naman, baka naman mapuno ito ng mga drug addict. Ano? Lahat ng addict na yan, magiging addict sa salita ng Diyos, magbabago ang buhay. Amen? Nangyari sa buhay ko yun eh. Hindi naman ako talamak na addict, pero ako'y drug user dati. Nagbago eh, binago ng Diyos eh. Kung wala ang Diyos, di ako'y patay na. Ulitin ko muli. Iba ang kanilang ginagawang kasalanan, pero iba rin ang ginagawa niyong kasalanan. Di lahat tayo makasalanan? Tama ba? Ngayon, lahat kayo nagbago, tama? Yung iba, yung iba nga dyan nagpapasugal. Pagkatapos yung pinanalawnan sa sugal, ipamimigay sa mahihirap. Di, mabait daw sila. Mabait daw. Parang binabayaran nila ang kanilang kasamahan ng kabutihan. Hindi mo kayang bayaran ng kabutihan mo, ang kasalanan mo, dahil ang pwede lamang magbago ng kasalanan mo at magbayad ng kasalanan mo, walang iba kundi ang dugo ni Kristo na natigis sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Ang kailangan mo lamang humingi ka ng tawad, yon, hindi mo na kailangan magpakabuti at sasabihin mong, ako'y magkakawang gawa para ako'y maligtas. Mali! Ikaw ay tumanggap kay Jesucristo, magbabago ang buhay mo, ligtas ka, at ang kabutihang gagawin mo sa kapwa mo, iyon ang siyang magiging magiging validated yon sa harapan ng ating Diyos. So ngayon, yung proyekto natin na gagawin pagtulong sa community, ito po'y tugon po natin. Una sa Diyos. Nang sabi ng Lord, humayo kayo at pangaral ang mabuting balita. Pangalawa, tugon din natin sa ating buong Presidente Digong. Amen? Amen. Pwede? Tandaan nyo, kung lahat ng barangay, lahat ng mamamayan ng Batangas City na born again, walang nakawan dyan. Walang away dyan. Walang soplado dyan. Nakangiti lahat ang kasalubong mo dyan. Bakit? May Diyos eh. Ang saya ng bawat pamilya.
Tama ba? Kung lahat ng pamilya ng Batangas City, Batangas Province ay born again, hallelujah, zero crime. Walang mananamantala. Tama ba? O, balik po tayo ngayon. Kaya tayo, nung tayo po'y na-born again, may pagsubok tayo. Kaya pwede ba, bigyan din natin ng pansin, na kung may pagsubok man tayo, umasa ka, inalaw ng Diyos yan para tumatag ang iyong pananampalataya. O, tingnan po natin ang sinasabi ng Bible sa Romans chapter 8, verse 35. Please. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity? Or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? Ito ba magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kagutuman ba? Persecution ba? Verse 36, please. Sabi niya, as the scripture says, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. Si Pablo mismo, nung siya born again, dumaras ng napakarami mga pagsubok sa buhay. Kaya sinabi niya, sino sa atin na makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Kagutuman ba? Kahirapan ba? Kaguluhan ba? Kamatayan ba? Ito ba magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Sinabi na ng Biblia, everyday daw, makakaranas ka ng problema sa buhay. Verse 37, please. Basa. Everybody say, no. Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Hallelujah! Sa kabila ng ganong klase ng pagsubok sa buhay, mga minamahal, nag-uumapaw ang tagumpay natin dahil kay Jesucristo na nagmamahal sa atin. Are you still there? Brothers and sisters, no matter what happened, as long you are in love with God, you are always in the victory side. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, God is with you. Verse 38, please. Basa. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life. Tingnan nyo dito, wala daw pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maging kamatayan man, ni buhay man, ni ang mga anghel man, ni ang mga demonyo man, pati na mga takot na yan, pati na mga pag-aalilangan, lahat ng mga kalungkutan, pati na raw kapangyarihan ng impyerno, wala daw pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, daranas kayo ng mga pagsubok, relax. Trust in the Lord. Marami po sa Japan, pag may problema, pinapayuan po silang magpakamatay na. Bakit? Pag nagpakamatay daw, hero. Tingnan yung kalukuhan ng demonyo. Ibinubulong niya, magpakamatay ka na at hero ka. Ayun, tumatalon sa building. O kaya yung iba, sinasaksakan sarili. Mali! Huwag mong tatakasan ng problema.
Ang problemang yan ay paraan para tumaas ang iyong pananampalataya at lalo kang lalapit sa Diyos at sabihin mo, Lord, help! Say it! No one can separate us from the love of God. Verse 39, please. Say, basa. No power in the sky above or in the earth below, indeed. Nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Ito ang napakaganda. Mula nung ikay na born again, kasama mo ang Diyos. Maski saan ka pumunta, sasamahan ka ng Diyos. Kung may problema, tutulungan ka ng Diyos. Huwag mo lamang ipipikit ang mata mo at sasabihin mong, bahala na. I want you to know, if you have problems, ask God and He will give you the wisdom how to escape from all of this situation. Everybody say, God is alive. Yung iba pag may problema, ayaw ko na. Walang ayawan. Face it. Tulad ng ibang mga tao. Malapit na ako matapos, tumingin kayo sa akin din eh. Gagraduate na sana ng grade 6, umayaw dahil po sa hindi maintindihan ang mathematics. Ayaw ko na. The following year, gusto mag-high school. Sabi ng teacher, nasaan ang diploma mo? Nag-graduate ka ng grade 6. Inaiwan ko ho. Hindi ko kaya po yung math. Hindi ko ka pwede. Tapos, ako gusto na mag-first year Hindi ka tatanggapin. Sasabihin ng teacher, bumalik. Mag-aral ka ulit doon. May mathematics ulit. Requirements Ano ga? Alam nga naman dahil sa gusto mo lamang yun ikaw masusunod. Ang batas ay batas, tama? Hindi ka nakapasa Kaya kapatid, pag may pagsubok, kailangan mong pumasa. Ang matindi nito, ang Diyos ang siyang tawagin mo at ikaw ay makakapasa. Kaya? Now, as I conclude, we belong to the unshakable kingdom. Kasama natin ang Diyos. Dumating man ang yanikan sa buhay. Woohoo! Exciting. Alam niyo po, sino po ditong mahilig po sa mga challenge? Mga challenges. Alam niyo ako'y mahilig po sa mga challenges. Kayo mag-asawa po yung mga rides. Pinapanood namin yung mga gagaling sumakay sa rides. Yung uhulog mula sa napakataas, iuhulog sila. Sigawan ng sigawan. Sabi ko, kaya ko din yan. Sabi, sumigaw din ako. Dumalon din. Sigaw lang palang kailangan. Nung nakasigaw na, yun lang. Yan. Sa una, sa tingin mo lang, di mo kaya. Pero yung pala kaya. Amen? Kaya? Sabi ng iba, hindi ako mabuborn again kasi persecutan ako ng mga kapitbahay ko. Huwag mong titingnan ng kapitbahay mo kasi hindi kanya ililigtas. Ang tingnan mo, yung magliligtas sa'yo. Huwag mong titingnan yung mga taong magkikritiko sa'yo. Hahadlangan ka ng mga taong yan na ikay maligtas. Ang tingnan mo, yung tagapagligtas. Pagkagalitan ako ni mama, pagkagalitan ako ni papa. Pag na-born again ako, ay siya ka. Alin ang mahalaga? Kaligtasan mo o mga magulang mo? Tatandaan niyo ito Listen to this word. Lahat ng relasyon sa mundong ito, yan po'y may hangganan. Ulitin ninyo. Kayo nasa taas. Bakit? Kaya may hangganan, pag namatay na,
ang iyong kapitbahay, magulang man, tapos ng relasyon. Pag nawala na ang iyong asawa, sus Mariosip ka, Bishop Art. Yun ang realidad. Pag nawala ng isa, tapos ng relasyon. Pero ang relasyon mo sa Diyos, ang mananatiling magpakailan-kailanman dito sa lupa hanggang sa langit. Kung ako'y napigilan ng aking mga kapatid at mga magulang ko sa pagiging born again ko, walang preacher ngayon sa inyo. Naintindihan ba ninyo? Walang libo-libong naligtas. Pero, purihin ng Panginoon, sinunod ko ang aking Diyos. Hindi po ako nagpapigil. Anong ginawa ng mga magulang ko? Silang sumunod sa akin. Anong ginawa ng mga kapatid ko na persecutor ko? Silang sumunod sa akin. Bakit? Kapag hindi kanila napigilan, sila sasama sa iyo. O ano? O, kaliwat kanan, sabihin mo, bigyan mo ng fist bump, huwag papipigil sa pagiging born again mo. Amen! Hallelujah! Praise God! Ay kung ako'y napigilan, ay di wala ngayon pong inner healing and deliverance. Kung ako'y napigilan, di wala po tayo mga churches sa buong, sa iba't ibang part ng mundo. Pero ang totoo, ang Diyos ay buhay. Mula nung sinakilala ko, hallelujah, hindi ako nag-alinlangan ni Katiteng. Sumunod ako po sa Kanya. Bakit? Yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay ko, ang siya rin gusto kong mangyari sa buhay ng lahat ng tao sa mundong ito. Maglingkod po tayo. May pagsubok? Ano mang pagsubok? Sabi ng song, problema man ay nariyan. Di ako mapipigilan. Ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Sabi ng song, problema man ay nariyan, di ako mapipigilan. Pagkat pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. O Diyos, ang papuri ko'y sa'yo lang. Aawitan ka sa lahat ng panahon. Problema man ay nariyan, di ako mapipigilan. Pagkat pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Papupurihan ka, O Diyos, magpakailan pa man. Itataas kita habang nabubuhay. Ang pangalan ko banal, aking isasaysay. Pagkat sa piling mo ay may buhay. Ang pagsamo ko ay bigay. Suliranin ko ay iyong alisin. Sa'yo ako umaasang, ako ay aliwin. Buhay mo sa aking hinihiling. Oh, sabay-sabay, taas na kamay, papupurihan ka. Papupurihan ka, O Diyos, magpakailan pa man. Itataas kita habang nabubuhay. Ang pangalan mo banal, aking isasaysay. Pagkat sa piling mo ay may buhay. Saba, kapag papupurihan kita. Papupurihan
Pagkat sa piling mo ay may... O, mula sa puso mo ngayon. Come on, papapurihan mo, come on! Habang nabubuhay ang pangalan mo aking pagkat sa piling mo ay may buhay. This time, I want you to sing this song from the bottom of your heart, that you really want to serve God, that you really want to praise Him. I know God knows the heart of everyone here. He knows what is inside your heart. May mga pagsubok kayo, as I can see right now. Iba't ibang suliranin meron po tayo ngayon. But I want you to know, by trusting God, by calling upon His name, God will make a way. He will save you from your trouble, from your present situation. God can make a great solution for your family, for your personal, even sa inyong trabaho at maging sa inyong mga negosyo. God has power to intervene. Only trust Him. Could you please close your eyes this time? Papupurihan ka, O Diyos, magpakailan pa man. Itataas kita habang nabubuhay. Ang pangalan mong banal, ang pangalan mong banal, aking isasaysay, pagkat sa piling mo ay may buhay. O Diyos, ang papuri ko'y sa'yo na. Aawitan ka sa lahat ng panahon. Problema man ay nariyan, di ako mapipigilan. Pagkat pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Papupurihan ka, papupurihan ka, O Diyos, magpakailan pa man. itataas kita habang nabubuhay. Ang pangalan mong banal, aking isasaysay, pagkat sa piling mo ay may buhay. O Diyos, ang pagsamo ko ay dinggin. Come on, make this your prayer right now. Suliranin ko ay iyong alisin. Sa'yo ako umaasa. Na ako'y aliwin. Ang patnubay mo'y aking inihiling. Ipatong mo sandali yung kamay mo sa dibdib mo, papupurihan ka. Magpakailan pa man, itataas kita habang nabubuhay. Ang pangalan kong banal, aking isasaysay, pagkat sa piling mo ay may buhay. Come on, one more time. Papupuri, magpakailan pa man, itataas kita habang nabubuhay.
ang pangalan mong banal. Aking isasaysay, pagkat sa piling mo ay may buhay. Pagkat sa piling mo ay may buhay. Pagkat sa piling mo, pagkat sa piling mo ay may buhay. Manatili kayo nakayukod, nakapikit. This time, ito na yung panahon na lubos-lubos din yung paghariin si Jesus sa buhay ninyo. Dahil nalaman po natin kung walang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin at kung hindi mananahan ng Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Siya ang patnubay mo sa anumang suliranin na mayroon ka. Sumunod ka sa panalangin ito, ipatong mo yung dalawang kamay mo sa dibdib mo. At sumunod ka sa panalangin, sabi mo, Panginoong Jesus, lumalapit pa ako sa iyo. Nagpapakumbabang lubos. Humihingi ng kapatawaran sa lahat kong nagawang kasalanan. Inaamin ko, Panginoon, marami akong kasalanan sa iyo. Paging sa aking kapwa, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ang puso ko ng iyong banal na dugo. Lord, maghari ka sa puso ko. Tulungan mo ko, Panginoon, mamuhay ng may kabanalan. Tulungan mo din ako, Panginoon, maging pagpapala sa aking kapwa. Sinusuko ko sa iyo at itinitiwala ang sitwasyon ng buhay ko. Help me, Lord, to overcome all situation. Thank you, Jesus. Mga minamahal, habang na kayo kung nakapikit, sige, hilingin mo ngayon sa Diyos ang personal mong kahilingan. Kung ano man problema mayroon ka, let the Lord hear your prayer and cry now. Do it. You pray right now. Lord, listen to the cry of your people. Listen to their prayer, God. Lord, yung relasyon ng anak sa magulang, yung persecution ng magulang sa anak, yung problema nila sa kanilang relasyon sa kanilang asawa, maging ang suliranin sa mga negosyo, sa empleyado man, o maging sa kanilang mga boss, or either ang personal nila, Panginoon, sa iba't ibang vision na mayroon sila, kung mayroon pa man, help them out, my Lord. Tanggalin ang anumang hilig sa anumang alak, sigarilyo, droga, sugal, pati na ang imoralidad, panlalalaki at pambababae, o anumang kaguluhan sa buhay. Jesus, save your people. Jesus, help your people. Salamat po, Panginoon. I also pray, kagalingan, padaluyin nyo kung ang problema nila ang kalusugan nila. I pray for divine health to manifest. I pray, God, for the love of God, Panginoon, sa kanilang kagalingan na yon. Mag-flow lamang, O God, in Jesus' name. Let your healing flow
Sige, kung meron kayong nararamdaman sakit, ipatong nyo naman ang iyong kanang kamay sa bahagi ng katawan may karamdaman, and I'm going to pray. Jesus, let that heart be healed. Let that intestine be healed. Ulcer, throat problems. Yes, in Jesus' name. Goiter, almoranas. Sige, lahat ng problema sa pandinig, palalabo ng mata, whatever problem it is, pagka-stroke, in Jesus' name, I rebuke all the sickness and diseases. Now, lumayas kayo sa mga anak ng Diyos, in Jesus' name. Pinadadali ko sa kanilang lahat ang kagalingan. Lord Jesus, I declare now your healing. Pinagpala mo ang iyong mga anak. I also pray, tulungan niyo po kami na magawa namin ang aming pong proyekto para po sa mga sumukong drug user na maging part ng JA1 sa kanilang pong pagbabago. Help them, Lord! Give them the courage to seek you and find you. And Lord, change their lives. Bless their families, Lord. And God bless Batangas City. God bless the community of Batangas Province. God bless the Philippines, Lord. God bless our President, oh God. God bless President Duterte, Lord God. To God be the glory. In Jesus' name. Lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng Amen and Amen and Amen.